Hi guys! Welcome back to my channel, Buhay Call Center Agent channel. So, last week, we talked about the things I like about my about the companies I work with. Today, we will be talking about the things I don't like about the companies I worked with. Yeah, so mga bagay na ayaw ko dun sa mga pinagtrabahuhan kong kumpanya. Pero usually guys, ang pinaka main reason kung ba't ayaw ko is minsan about dun sa tao, dun sa, like for example, sa isang manager or manager ko, ganyan. Basta if in case pagbay ko sa inyo yung mga hindi ko gusto. Okay? So, hopefully, hindi nila ako habulin, hindi nila ako kasuhan. Charot! Kasi may possibility ganun, diba? Pero yun na nga, guys. At saka, last video, hindi ko na isama yung VXI. Nag-work din po ako sa VXI. And for this video, I will also talk about the things I like about VXI. Okay? So, Pacific Hub or P-Hub, what I don't like about hindi naman sa company, yung pinaka-experience ko. So, ang layo ko talaga ng Ortigas from Quezon City. So, that's the thing I don't like about working sa PHAB kasi malayo nga. Medyo challenging ang travel time. And buti na nga lang hindi ko na-experience yung sobrang traffic sa EDSA nung time na yon kasi papasok ako madaling araw and uuwi ako umaga na. Or hindi, hapon. Or morning pa din naman. Pero, yung travel time niya, minsan nakakatulog ako sa bus, sa sobrang tagal, and lumalagpas pa ako talaga. So, bumababa po ako ng Litex or ng Manggahan sa may Quezon City. Minsan, nagigising ako SM Fairview na. So, that's what I don't like about nung nasa PIVA ko, yung travel time. Ano pa ba? Dahil local account ako doon, ayoko yung makapag-usap sa mga Pilipinong customer. Lalo na sa mga call center agent na customer. Kasi, dahil nga sa call center sila, alam nila yung mga at least kumbaga aware sila sa mga bagay na pwede nating gawin, pwede nating alam mo may mga extra mile, ganon. So, feeling kasi ng mga call center agent din, lalo yung mga international account, parang they look down dun sa mga nag-work sa local account. And most of the time sila yung irate. Or most of the time, sasabihin talaga nila sa'yo na, I know how to do this, I know how to do that because I'm also a call center agent, you know. So, most of the time, mas mahirap silang i-handle. Mas mahirap at mas nakaka-stress pong customer ang Pilipino, lalo na kapag call center agent. Promise. And that's what I don't like nung nag-work pa ako sa P-Hub. Pero yung company P-Hub is maganda. Ang maganda doon, nakakausap ko pa nga yung pinaka-boss namin. Sobrang bait niya. Sobrang bait. Nagpapa-birthday party pa yun sa mga celebrants. Ay, ako December celebrant ako. So, na-experience ko yun dun sa PHAB. So, thank you po. So, extension talaga to ng video what I like about the companies. So, ngayon, let's check out yung sumunod is NCO Group. Ang ayoko dun is yung account. Kasi paulit-ulit nga, repetitive. Tapos, in a day, parang 1,000 or more yung calls. So, that's what I don't like about it. Pero promise, na-enjoy ko rin naman ang stay ko dun kasi nakakabanggaan ko yung mga artista. So, yun. Yun lang naman. Pero as the company, sobrang love ko din yung NCO Group. Nung time na nandun ako, sobrang ganda nung company na yun. And I really thank NCO Group kasi yun yung first international account ko. So, medyo nahahasa ako doon. Yun. Sa TP, nakwento ko naman na sa inyo. Mag-apply kasi ako ng position doon. Eh, yung TL ko, nasuspindi. So, nasuspindi yung TL ko. Ang nag-process ng application ko for workforce is yung manager ko.
The same manager who told me nung nag-CR ako sa CR ng girls na you're not supposed to be here. Same manager. So, as a company, yung TP is magandang company sila. Alam nyo guys, kung hindi lang dun sa manager na yun, baka nagstay ako ng matagal dun. Maganda yun. Kasi, nung time na yun nasa TP ako, meron pa silang attendance bonus. Perfect attendance ako buwan-buwan sa TP. Lagi ko nakukuha yung 3,000 attendance bonus, dahil. At saka kaya ko rin naman talaga pinagbutihan nung nasa TP ako is because I'm planning to apply for a position. Pero dahil nga doon sa nangyari, na hindi na process ng manager yung application ko, so na-discourage ako. Yun yung reason kung ba't umalis ako ng TP. Pero sa company, yung TP maganda. Pinaka-favorite ko talaga yung Unli Coffee nila. Tsaka yung pinaka-bongga talaga doon is yung gaming room. Yung gaming place nila. Kasi meron silang time zone sa loob ng company. Yun ang pinakakabog doon. Diba? Recap na ng things I like about the companies I work with. Diba? So, yun. iTouch Point. Hindi po siya na nagbabayad ng SSS ko. Yun po yung ayaw ko doon. Kasi nung time na parang hindi ko alam kung nagbayad pa rin ba sila or delayed. Kasi parang after years nung umalis ako ng iTouch Point, chinek ko kung meron pa rin contribution at meron talagang walang contribution for iTouch Point. So that's what I don't like about iTouch Point. Pero hopefully, mabayaran pa rin nila yung mahabol nila, diba? Yun lang naman. V-Customer, wala akong maisip na ayaw ko sa V-Customer. Sobrang love ko din itong company na to. Kasi, ang babait na mga tao doon. Siguro ang ayaw ko na lang is yung travel din. Kasi, Eastwood Libis, dahil ang traffic sa Eastwood Libis paggabi. Panggabi ako nung nasa V-Customer ako. Ang hirap magbiyahe, dahil kahit mag-taxi ako, na-late pa rin ako, dahil. Lalo nung naging morning ang pasok ko sa V-Customer, mas lalo akong na-late. Yung pasok ko is 9 to 6, 9 a.m. to 6 p.m. Dahil, rush hour. Sobrang late talaga, dahil. So, yun. Yun lang naman ang ayoko dun nung napunta ako ng V-Customer. Yung travel time ko lang. Medyo mahirap. Kasi kahit 2 hours, minsan malilate ka pa din. Yes, ganun ka-traffic sa Eastwood. Sa Teletech, wala rin naman masyado. Sandali lang naman ako doon. Pero medyo boring sa account namin. Hindi masyadong lively. Siguro dahil dim lights doon. Tapos, walang masyadong ganap, walang masyadong activity, walang masyadong R&R, mga ganun. Pero sandali lang ako doon, kaya hindi ma-justify. Walang bearing. Walang bearing itong feedback ko. Kasi hanggang ako doon, training. Kasi ang hirap ng accounting. So yun siya na, yun pa yun, isa pa, ang hirap ng account, hindi ako pang technical support. Parang mali ate yung assessment nila na ilagay ako sa technical support kasi nahirapan pa ako. Nung napunta po ako ng Converges, ang pinakaayaw ko dun is sobrang competitive ng mga tao. Lahat sila magagaling. Hindi po ako makasabay. Hindi po ako nagiging top agent doon. No. Walang chance. Ang gagaling ng mga tao doon. Siguro yun talaga, ang tinatanggap lang talaga ng Converges nung time na yon is yung mga magagaling lang. Kaya ang hirap mag-step up kasi lahat sila nag-step up. So kung hindi ka ganun ka-competitive, hindi ka rin mapapansin. Sobrang competitive ng mga tao. Yun ang ayaw ko doon. Which is positive pa din. Kasi ang gagaling ng mga empleyado sa Converges, ewan ko ba, yun yung perception ko, yun yung pakaramdam ko. Hindi ako nag-excel kasi ang gagaling nila. IBM, now Concentrix. Love ko yung mga naging ka-team ko doon. Lahat mga naging friends ko doon. Pero, ang feeling ko kasi, mga managers doon, sobrang strict nila. Na feel ko na parang mga boss talaga sila. Yun lang naman. Hindi ko tulad ngayon sa Task Us, yung mga boss. Hindi nga sila boss eh. Yung mga manager, sobrang approachable. Sobrang makakausap mo. Alam mo, bibigay pa sila ng mga life lessons nila. Ganun.
Pero nung nasa IBM ako, concentrates. Feel na feel ko na boss talaga sila. Parang ang hirap nilang abutin. Ganun. Hindi mo sila ma-approach. Nahihiya kang i-approach sila. Ganun. Yun lang naman. Feedback. Pero, mababait ang mga naging friends ko sa concentrates. Yun naman ang chini-cherish ko, chini-cherish ko talaga. Yes. Sa AFNI, wala rin akong maisip na di ko gusto. Feedback na lang. Kasi minsan nakakakain ako nung mga panis na food. Way back 2015 pa yun. Sa concessionaire. Pero, ang maganda doon sa AFNI, meron talaga kaming comment box na pwede ka mag-share ng feedback mo sa concessionaire. So, napapalitan naman siya. Fairness, yun naman. Yun lang yung naiisip ko. Pero maganda kasi sa AFNI, guys, kasi yun nga, based dun sa last video ko, nakakausap yung mga guard, nakakausap yung mga chanters, naging close ko sila, pati mga colleagues, mga manager, di ba? Pati nga director, dahil makakausap mo. So, wala na ako maisip talaga na bonggang negative sa AFNI. At sobrang lapit ko sa AFNI, dahil payatas lang ako, day. Batasan lang yung AFNI. Sobrang lapit. Yan. VXI, yun nga. Sabi ko, onset of the video, hindi ko nasabi tong VXI. Hindi ko siya na-include. So, pasensya na. Pero, love na love ko yung mga wave mates ko doon. Delia Dares, my trainer, shout out to you. And to my BFFs. Yan sila, Jeric Zamora. Nakalimutan ko na isa pang BFF na Becky noon kasi nga hanggang training lang siya. Nag-abroad kasi yun. Tapos, sino pa ba? Yung mga naging ka-teammates ko sa team namin, si TL ko doon, at saka yung mga teammates ko, shout out sa inyo guys. Yes, I enjoyed my stay sa VXI. Siguro, ang hindi ko na lang gusto doon is sales kasi kami. So, hindi po ako magaling sa skills. Hindi ako nakaka-incentive. Hindi katulad ng mga colleagues ko. Kaya nilang kumita ng 50,000 per cut-off. Ganon. Ako, ang baba lang. Ganon. Kasi magaling sila magbenta. Ako hindi. So, kung mabenta po kayo, sa sales talaga kayo. Sahod kayo ng malaki. Promise. Yun talaga. Hindi ako pang sales, so that's not what yun yung bagay na hindi ko gusto. Napunta na naman ako sa maling account. Pero yun na nga. Maganda rin po sa VXI. Yes. And lastly, yun nga, Taskis, wala rin po akong masasabing pangit about the company. This is the best company na napagtrabawan ko. Marami po akong napagtrabawan, pero thank God, dito ako nag-work ngayon sa pinakabongga na. Ito na yung bongga talaga to the maximum level. Hindi ko rin po na, marami pong good things about the company, pero baka hindi kasi pwedeng sabihin. So, pero I like Taskas po talaga. Wala akong maisip na negative or wala akong maisip na ayaw ko sa kanila. So, yes. So, yun na nga po. Karamihan kasi talaga ng magiging feedback mo sa company. Hindi naman talaga minsan yung company talaga. Minsan yung mga tao din. Nasa tao din talaga. So, minsan wag natin i-blame yung company. Nasa yun, sa nagmamanage. Minsan sa attitude mo din. Kasi kung attituding ka, hindi ka gusto ng mga tao, for sure, pangit din ang feedback mo sa kanila, di ba? So, yun. So, it is better na maging approachable tayo. It is better na maging mabait tayo. Kasi, kung alam nilang approachable ka at mabait ka, hindi sila mag-hesitate na i-approach ka at maging friends ka nila. So, advice na lang, kung attitude ka, dahil baguhin mo. Huwag kang mag-attitude dahil hindi yan maganda. Kasi, sa call center or sa BPO, team kayo. So, you need to work with your team para mag-excel kayo at mag-grow. So, wag po natin yung gagawin. Wag po tayong attitude. Wag po tayong attituding. Okay? So, thank you so much, guys, for watching until the end of this video. So, if you guys like this video, don't forget to like this video, hit the thumbs up, comment below for any suggestions, feedback, or any
kung ano gusto nyo sabihin. For sure, I will be able to read it. And also, hit the subscribe button, and then hit mo na rin yung notification bell so that you will be informed about my newest upload, okay? So thank you so much and have a wonderful day, mga beshi. Bye-bye. Mwah.